Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Micaela. Ang ikikwento ko sa inyo ay ang aking karanasan. Noong panahong bakasyon at sumapit ang gabi na nagkataong nag-iisa ko sa loob ng aming bahay. Isa sa hindi ko makakalimutang karanasan, halos kamuntik kong ikamatay, ang kahindik-hindik na karanasan na ito. Sa kamay ng isang mapaglaro pero malupit na nilalang na bumitag sa akin sa isang malaking patibong. Taong 2008, Samsung pa ang brand ng cellphone ko noon. Hindi ako sumama sa mga kaklase ko sa pag-outing at nanatili na lamang ako sa bahay nung nagsimula ang bakasyon namin. Mas makakabuti pa yon kesa naman gumala at gumasta na naman ako ng malaking halaga ng pera. Isa pa, natutuwa naman ang mga magulang ko dahil nakakatulong ako sa gawaing bahay nun. Isang gabi, umalis sa mga magulang ko at may pinuntahan silang birthday party ng kanilang katrabaho sa opisina. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Hindi naman bago sa akin yun dahil minsan naman talaga ay nag-iisa lamang ako magdamag. Nung mga oras na yon, habang nanonood ako ng telebisyon at kumakain ng delivery, ay tumawag sa akin ang dati kong nobyo. Halos namutla ako sa sobrang kaba at hindi ako kaagad nakapagsalita. Kinamusta niya ako at medyo nagpigil ako ng inis nun. Para akong binuhusan ng tubig mula sa aking kinauupuan. Tila bumalik na naman ang sakit ng mga alaala namin at lalo kong inasam na makausap siya. Naging smooth at seryoso ang pag-uusap namin hanggang sa dumating na naman sa punto na gusto niya makipagbalikan sa akin nun pero hindi pa ako handa. At lalo na namang nanaig sa akin ang pagkasuklam ko sa kanya. Mag-iisang taon na rin kaming hiwalay. Buhat nang magkaroon kami ng pagtatalo. Mas pinili niyang maging varsity player at mag-focus sa pangarap niya kaysa sa aming relasyon. Dagdag pa na may nahuli akong babaeng kahalikan niya sa gym na lalo kong ikinainis nun at naging dahilan para tuluyan kaming magkahiwalay. Hindi ako makapaniwala nang malaman ko na may natitira pang pagmamahal sa akin si Rolly. Hindi pa siya nakaka-move on. Kaya may pag-asa pa umano na magkabalikan kami. Namumula ako sa nerbiyos at inis. Saglit akong napaluha bago ko pinutol ang aming usapan. Pabagsak ko na ipinatong ang aking cellphone sa couch at nagsalubong ang aking kilay. Nawala ako sa mood. Kaya pinagtripan ko na lamang ang unan at makailang beses na pinagsusuntok ito bago ako nagsawa. Hindi na rin ako makapag-focus sa aking pinapanood na programa. Dahil naiisip ko pa rin kung gaano ako nagmukhang engot habang kinakausap ko ang aking dating nobyong yon. Sa totoo lang, may bahagi pa rin naman siya sa puso ko. At naroroon pa rin ang pakiramdam na umaasa pa rin ako na magkakabalikan kami. Pero masyado lang siguro ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko noon. Simula nang maghiwalay kami ay abala na kami parehas sa pag-aaral. Iniisip ko noon na kaya ko palang mawala siya sa buhay ko. Ako itong umiiwas na makita siya sa campus at ako rin ang nagkokontrol sa sarili ko para hindi ko siya makausap at makita araw-araw. Hindi ko man lang naisip ang posibilidad sa mga naging desisyon ko pero sa kasalukuyan, hindi ko pa rin magawang burahin siya sa puso ko. Hindi pa natatagalan ng mga sandaling yon. Bigla na namang tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kaagad pinansin bagkos ay nilantakan ko ang hamburger at nagpilit ako na manood at ibaling ang atensyon ko sa magandang programa. Makalipas ang ilang sandali, nagka-commercial na. Tuluyan na akong nawala ng interes sa panonood nun. Simulyap ako sa cellphone ko at may ongoing call mula sa isang hindi ko kilalang numero.
Naisip ko na baka gumamit ng ibang numero si Rolly at magpanggap na ibang tao nun. Bumuntong hininga ako bago ko dinampot yung cellphone. Pinindot ko ang okay pagkatapos ay binulyawan ko siya sa kabilang linya. Tinarayan ko ng todo at gumamit pa ako ng malalalim na English words para malaman niya na talagang pikon na pikon ako sa sinabi niyang gusto niya makipagbalikan at ayusin ang lahat. Naisip ko na lahat yata ng masasakit na salita at panunumbat ay sinabi ko hanggang sa magsalita ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Huminto ako sa pagsasalita nang magpakilala siya na ibang tao. Medyo iba nga ang boses niya at tila boses siya ng isang Manila boy na puno ng accent. Nakakatiyak ako na hindi si Rolly yun. Pero mas nangingibabaw ang inis ko sa aking sarili kaya pinagpatayin ko siya ng cellphone. Pabagsak akong umupo sa may sofa. Pinilit kong ubusin ang kinakain ko na nakain sa lamesa nun. Pagkatapos ay tinungga ko ang isang basong soft drinks. Saka ko iniligpit at dinala sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ako sa may upuan. Naisipan ko na buksan ang cellphone ko. Marahil ay wala namang iistorbo sa akin at isa pa, 9:00 na noon ng gabi. Siguro naman ay naisipan na rin ni Rolly na magpahinga at hindi na ako kulitin pa. Pinindot ko ang keypad ng cellphone ko at lumitaw sa screen ang maraming mensahe mula sa inbox. Inisa-isa kong buksan hanggang sa tumambad sa aking harapan ang numerong hindi nakasave sa phone book ko na tumawag sa akin kanina. Nakikipagkilala siya sa akin at humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagtawag at pang-iistorbo habang lumalalim ang gabi. Hindi daw niya inaasahang mumurahin ko siya dahil ang hangad lamang daw naman niya ay makipagkilala at makipagkaibigan sa akin. Binura ko ang lahat ng kanyang mga mensahe. Bumalik ako sa couch. Pinindot ko ang remote control at inilipat ko ang channel. Tumatawag na naman yung numero. Medyo nakukulitan na ako sa kanya. Bumuntong hininga ako bago ko siya kinausap noon. Akala ko nung una ay matatalakan ko na naman siya pero hindi ko na ginawa dahil medyo nahiya ako sa inasal ko kanina. Nagmukha akong bastos. Sa kabilang linya ay narinig ko ang mahinahon niyang tinig at naramdaman ko na mukha siyang maginoo. At hindi naman siya kahina-hinala. Kaya lang ay medyo hindi lamang ako naniwala sa kanya nang tanungin ko siya kung saan niya nakuha ang aking numero. Sinagot niya ako na inimbento lamang niya ang pagdial ng numero ko at eksaktong ako mismo ang nakasagot ng tawag niya. Sa tansya ko ay maaaring malapit lamang siya sa edad ko noon. At talagang kinikilig ako sa baritonong boses niya. Magiliw din siya at mukhang pala kaibigan kaya hindi ko napigilan ang sarili na mahulog at magtiwala sa kanya ng lubusan noon. Itinanong ko kung anong pangalan niya at kung saan siya nakatira. Gayon din ang paaralan na pinapasukan niya. Tumugon siya at nalaman ko na Eduardo pala ang pangalan niya noon. Nakatira siya malapit sa bahay ko. Ilang kanto lamang ang layo niya. Diba, mapapaisip ka talaga kung sinadya ba niyang hulaan yung number ko, talagang alam niya na yon. Pero kay liit ng mundo para magtagpo kaming dalawa. Nakakatiyak ako na kapitbahay kami. Hindi ko akalaing may bago pala kaming kapitbahay noon. Nabanggit din niya kung saan siya nag-aaral kaya ganun na lang ang ikinagulat at ikinalaki ng aking mga mata. Nasa iisang paaralan lamang pala kami at sa dinami-dami ng aking mga nakakasalamuhang estudyante. Bakit hindi ko siya nakilala? Matagal kaming nagkausap at halos inabot kami ng 10:30 ng gabi noon. Hindi na ako nakaramdam ng antok at talagang nasabik ako sa posibilidad na magkita kami. Sa totoo lang, pwede naman kami magkita kaya lang
Ayokong pangunahan siya o ako ang mismong magbigay ng unang motibo dahil baka isipin niya interesado ako sa kanya at akalain niya na isa akong malanding babae, di ba? Kaya lang, hindi pa rin siya natapos sa pakikipag-usap sa akin noon. At naisip niyang makipagkita kung papayag daw ako sa gusto niyang mangyari. Siya na lamang umano ang pupunta sa bahay namin para formal na makipagkilala sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sumagot ako kagad sa kanya. Laking tuwa niya sa sinabi ko at nabanggit niya na susunduin ako sa aming bahay para ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya. Agad-agad. Pinatay ko ang power ng TV. Nagtungo ako sa aking siltulugan. Nag-ayos. At pagkatapos ay nagpalit ng damit. Hindi pa noon natatagalan. Biglang may kumatok sa pinto. Nagmamadali akong lumabas sa silid-tulugan at nagtungo sa may bahaging pintuan nun. Pinihit ko ang seradora at nang makalabas ako ng bahay, laking gulat ko na wala akong natagpuan. Maski na ano sa labas ng bahay nun. Lumingalinga ako sa bawat direksyon at napansin ko na maliwanag sa paligid dulot ng mga ilaw sa bawat poste. Walang katao-tao sa labas pero naririnig ko ang sunod-sunod na pagkahol ng mga aso sa paligid. Nadismaya ako at naisipan ko na pumasok sa loob ng bahay nang bigla akong bumaling sa likuran ko. Halos mapatalon ako at mapasigaw sa sobrang gulat nun. May namataan akong binatilyo na nakasuot ng t-shirt at maong pants. Nakatanaw siya sa akin at napansin ko na nakatayo siya ng ilang hakbang ang layo sa kinatatayuan ko noon. Nang matanaw niya ako ay agad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Natigilan ako sa kinatatayuan ko habang pinagmamasdan ko ang kanyang kagwapuhan. Maputla ang kulay niya, makapal ang kilay, malalim ang kanyang beloy at pinong-pino ang kanyang mapuputing ngipin. Kumislap ang kanyang mga mata at walang ano-ano. Nilapitan niya ako at dire-diretso siyang naglakad patungo sa aking direksyon. Nang makalapit siya sa akin ay inilahad niya ang kanyang mga kamay at nagpakilala sa akin bilang Eduardo. Agad ko namang tinanggap ang kanyang mga kamay at masaya akong nakipagkilala doon. Inanyayahan ko siyang tumuloy sa loob ng bahay para naman maipaghanda ko siya ng merienda. Bagay na hindi naman niya tinanggihan noon. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, pinaupo ko siya sa may sala habang nagtungo naman ako sa kusina at naghanap na makakain. Mabuti na lamang at may natitirang tinapay sa may tukador. Kaagad ko yung inilabas at naghanda na rin ako ng juice. Nagpatuloy lamang kaming dalawa sa pagkikwentuhan hanggang sa matapos ko na ang paghahanda ng pagkain noon. Pagkabaling ko ng atensyon ko sa kanya, sa may sala, ay eksaktong nagkatinginan kaming dalawa. At kitang-kita ng aking mga mata na bumaliktad ang refleksyon ng mga ito sa aking mga paningin. Nabitawan ko ang hawak kong plato na may lamang tinapay. Gayon din ang baso na may laman na juice nun. Alam ko nang ibig sabihin nun. Hindi normal itong bago kong kakilala. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ko. Natuliro ako pero nanlamig ako nang bigla siyang lumapit sa akin at tinulungan ako na magligpit ng mga nabasag na plato at baso sa may sahig nun. Tinanong niya ako kung may problema ako pero umiling-iling lamang ako. Kumisap-kisap mata ko pero nananatiling nakabaliktad ang refleksyon niya sa mga mata ko noong mga panahon na yon. Nang matapos na naming mailigpit ang mga kalat, bahagya akong umatras sa kanya at nagdahilan ako na kinakailangan na niyang umalis nun.
dahil malapit nang dumating ang aking mga magulang pero nagpumilit siya sa akin na isasama sa labas para maipakilala sa kanyang mga magulang. Nagtungo kami sa may sala. Bigla ko nalang tinanggal ng buong lakas ang pagkakahawak niya sa mga kamay ko. Hindi pa rin siya natinag at tinapunan niya ako ng mga nanlilisik niyang mga mata. Sa puntong yon ay nakumpirma ko na hindi normal na tao itong textmate ko. Gusto niya akong sagpangin pero inapakan ko ang mga paa niya. Saka ko kumaripas ng takbo palayo sa kanya noon. Nagtungo ako sa may kusina. Nagtungo ako sa may tukador. Naghanap ako ng kung anumang sandata na pwede kong maipanlaban sa kanya hanggang sa makakuha ako ng isang matulis na patpat. Napansin ko na papalapit na siya nang papalapit sa akin noon. Kaya gumapang ako sa may sahig at nagtago sa kasulok-sulukan na upuan sa isang mahabang lamesa. Pinakiramdaman ko si Eduardo at makalipas ang ilang sandali, bigla siyang huminto sa paglalakad. Tumutulo na noon ang mga luha sa aking mga mata habang tahimik akong humihikbi. Narinig ko na lamang ang kanyang baritonong boses na tila nagbabanda noon. Huwag kang magtago, dahil alam ko kung saan ka matatagpuan. Huminto siya sa direksyon kung saan ako nagtatago. At laking gulat ko nang biglang may mahabang kamay at matutulis na kuko ang humawak ng pagkahigpit-higpit sa aking buhok. At halos mabunot ang bawat hibla ng buhok ko na yon sa lakas at higpit ng pagkakahawak. Napatayo ako sa sobrang sakit. Iniangat ko ang aking tingin at napangiwi ako sa sobrang takot. Napagmasdan ko ang nanlilisik at namumulang mga mata ni Eduardo. Gayon din ang nakakasulasok niyang amoy at nanlilimahid na katawan. Napasigaw ako sa sobrang paghihinagpis pero sinenyasan niya akong tumahimik kung ayaw kong mamatay ng maaga. Sumunod naman ako sa sinabi niya, kahit hirap na ako ng mga oras na yon. Sinabunutan niya ako, kinaladkad pagkatapos ay binuhat at inihagis sa may lamesa sa sala. Nabitiwan ko ang hawak na matulis na patpat at hindi ko alam kung saan tumalsik yon. Nasira ang lamesa. Sumakit ang buong likuran ko sa matinding buwelo. Sinikap kong makatayo pero pinagsasampal niya ako bago sinakal ng buong lakas nun. Nanlaban ako at sa abot ng aking makakaya ay ginawa ko ang lahat para makatakas sa kanyang mga bisig. Tumigil lamang siya sa pag-atake sa akin ng may naulinagan kaming tinig sa may pintuan. Nagulat ako at nabuhayan ng loob. Narinig ko ang boses ni Rolly na tumatawag sa pangalan ko. Nagmadali akong tumakbo patungo sa pinto pero nahawakan ako sa paa ni Eduardo at napabagsak na naman ako sa may sahig nun. Sinikap ko na gumapang at pinagsisipa ko siya para lang makatakas ako nun. Mabuti na lang at iniligtas pa ako ng Panginoon. Nakarating ako sa pinto. Binuksan ko ang tarangkahan ng pintuan at bago pa ako maabot ni Edward, ay sumalubong sa aking harapan si Rolly. Nabayakap ako ng mahigpit sa aking dating nobyo at hindi ko na inintindi ang inis ko sa kanya. Tinugon naman niya ang mainit kong pagyakap nun. Pagkatapos noon ay nagulat siya sa nilalang na gustong umatake sa aming dalawa. Lumingalinga siya sa paligid at napansin niya ang isang matulis na patpat na nakasalampak sa may sahig nun. Dinampot niya yon. Mabilis na kumalas sa pagkakayakap sa akin.
Hinarangan niya ako at buong tapang na hinarap ang nilalang at tinarak ang matulis na dulo ng patpat sa dibdib nito. Sumirit ang sariwang dugo at umangil ng pagkalakas-lakas ang nilalang. Sinikap niyang bunutin ang patpat pero napakalalim ng pagkakabao nito sa kanyang dibdib. Itinulak ni Rolly ang aswang bago pa niya ako niyakap at dinala palabas ng bahay. Bumagsak ang nilalang sa sahig na gumagapang habang patuloy na pumapatak ang masaganang dugo sa dibdib nito. Hindi pa noon natatagalan nang biglang may naulinagan kaming ugong ng sasakyan. Paglingon ko ay nakita ko ang aking mga magulang. Nagmadali kaming lumapit sa kanila. Yumakap ako ng mahigpit sa aking ina habang humahagulgol na nagpapaliwanag sa mga nangyari noon. Nabahala ang aking ama. Nagtungo siya sa may pinto ng bahay. Sumunod naman kaming tatlo para alamin ang kaganapan sa nilalang. Halos mamilog ang aking mga mata nang makita ang nakahandusay na bangkay ng nilalang sa may sahig sa sala na punong-puno ng dugo. Napasigaw ang nanay ko pero buong tapang na pumasok sa loob ng bahay ang tatay ko. Gayon din si Rolly. Pinagtulungan nilang buhatin ang bangkay ng nilalang. Dinala sa likod bahay at sinunog ang katawan doon. Naimasmasan na lamang ako nang matiyak ko na hindi na ako gagambalain ng naturang nilalang. Nasermonan ako ng aking mga magulang at nagpasalamat sila na nailigtas ako ni Rolly sa tiyak na kapahamakan. Masyado umano akong nagtiwala ng lubusan sa isang estranghero na hindi man lamang kinestyon ang kanyang pagkatao. Basta na lang ako nagpapasok na hindi man lang naghinala nun. Naghahanap pa daw ako ng atensyon ng ibang lalaki samantalang pinapahalagan pa rin ako at patuloy na minamahal ni Rolly sa kabila ng aming paghihiwalay. Medyo napasisi ako sa sarili ko. Hinuna ko ang kalandian bago ko naisip na kampon ng kadiliman ang kinakaharap kong nilalang na yon. Matapos ang gabing yon ay sinikap ko na humingi ng kapatawaran kay Rolly. Sinubukan namin ulit na magsimula ng panibagong yugto sa aming buhay. Hindi nagtagal, nakita ko naman ang pagsisikap ni Rolly. Ganon din ang pagtsatsaga niya na makuhang muli ang puso ko. Kaya naman sinubukan ko na magtiwala sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Kinalaunan, nagkabalikan din kami at madalas na siyang buwibisita sa akin. Bumili ako ng bagong cellphone, pati SIM card. Hindi ko na ginagamit ang luma kong cellphone. At sa takot na baka makakilala na naman ako ng textmate na aswang.